Daylan, the Healer. 328 hanggang 335. Dr. Ember, maraming salamat ngayon. Nagmamadali ang asawa ko dito, bakit hindi tayo mag-dinner ngayong gabi? Nagkataon lang na unang beses kang pupunta sa kabisera. Majay tour kami sa iyo. Gabay. Matapos ihanda ni John Ember ang gruel, bitamina, glucose at iba pang nutritional products ng kanyang anak, muli siyang pumunta kay Daylan para taos-pusong anyayahan siya. Kung hindi dahil sa mapagbigay na pagbaril ni Daylan, ang kanyang anak na si Linden Ember ay talagang namatay na sa pagkakataong ito. Kaya ngayon kahit na marami na siyang naipon na mga bagay sa kanyang mga kamay, isang subordinate ng isang departamento ang tumatawag sa kanya ng maraming, ngunit hindi siya sumagot. At sa kanyang kapasidad, hindi angkop na maging masyadong malapit kay Daylan sa kasalukuyan, ngunit sinabi pa rin niya. Gusto kong anyayahan si Daylan na maghapunan ng magkasama, at kahit na handa akong samahan si Daylan sa paligid ng kabisera kasama ang kanyang asawa, si Lenny, bilang isang tour guide para sa kanya. Dapat mong malaman na sa kanyang kapasidad bilang John Ember, ang tumatayong deputy minister ng isang partikular na departamento ay isang tunay na deputy minister. Sa mata ng mga ordinaryong tao, sapat na ang ganitong posisyon para matawag na makalangit, ngunit sa sandaling ito, talagang handa siyang gawin iyon. Condescend na maging mapagpakumbaba at gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang tour guide. At ang target ay isang binata na nasa 20s pa lang, kalahating malaki at hindi maliit. Kung ito ay ikalat ay tiyak na maraming magugulat, maiinggit at magseselos. No. Uncle Ember, bahala ka muna sa sarili mo. Kailangang maingat na alagaan ang anak mo sa panahong ito para hindi ka maging pabaya. Nagkataon lang na may personal ako. Mamaya, kaya hayaan mo akong kumilos ng mag-isa, ngunit narinig niya na umiling si Daylan at tumanggi ng nakangiti. Dahil may private affairs siya. Well, kung ganon, hindi ko napipilitin. Oh, by the way, this is my phone number, Dr. Ember, you can write it down. If you have anything, you can call me directly. You can tawagan mo ako anumang oras. Nang marinig iyon, hindi na pinilit pa ni John Ember, ngunit sinabi kay Daylan ang kanyang numero ng telepono ng nakangiti. Ang iba ay hindi ginagarantiyahan, ngunit sa kanyang kapasidad bilang executive deputy minister ng isang partikular na departamento, kahit isang ektarya ng lupa sa kabisera ay mayroon pa ring tiyak na timbang, sapat na upang harapin at lutisin ang karamihan sa mga problema. Ganun pa rin ang tiwala niya. Dr. Ember, pinapunta ako ni Mr. Do at tanungin ka, kailangan mo ba ng anumang tulong? Mga kotse, o lakas tao o kung ano paman. Sa sandaling ito, isang binata ang dumating na may paggalang. Kotse. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Daylan, pagkatapos ay umiling at sinabing, hayaan mong may magpadala sa akin sa pinakamalaking komersyal na lungsod sa malapit. Masyadong malayo ang lugar na ito. Nang siya ay dumating, napansin ni Daylan na ang patio kung saan matatagpuan ang patio bagaman ang lokasyon ay wala sa mga suburb ng Central City, tinatayang ito ay katulad. Kaya gusto niyang pumunta muna sa mas masiglang downtown area na malapit, sa commercial city, o kahit sa ganoong klaseng lugar para mamasyal. Kung tutuusin, bihira ang minsang pumunta sa kabisera, ngunit hindi ito maaaring maging walang kabuluhan. Oo. Nang marinig iyon ay agad na tumango ang binata. Makalipas ang mga 10 minuto, isang Audi na may kakilakilabot na plaka ng lisensya ay nagmaneho palabas ng patio sa mababang paraan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, mag-isang bumaba si Daylan sa isang sikat na downtown area sa ikatlong ring road ng kabisera, tinitingnan ang siksikan ng mga tao sa hindi kalayuan, pati na rin ang kabataan at magandang puti at malambot na balat, ang bumpy figure, all kinds of thighs. Daylan nakangiti siyang gumala-gala. Sinasabing ang pamimili ng mag-isa ay isang napakahirap na bagay, ngunit para kay Daylan, hindi pa siya gaanong casual sa mahabang panahon, at mamuhay tulad ng isang ordinaryong normal na tao. Ang mga hipi na nakangiting mukha, walang puso, nakabubusog na tawa, nahihiya at kalabuan sa larangan ng pangitain.
Maraming mga sitwasyon sa buhay ang magkakaugnay sa isang napakagandang larawan na nagpapangiti sa mga tao ng walang malay. Marahil ito ang alindog ng buhay, gaano man kalituhan, bigo, o Alexander. May masayang araw. At ito ay talagang sapat, at maraming tao ang nasiyahan dito. Beep, beep. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Daylan, at nang ilabas niya ito, tumatawag talaga siya mula kay Mr. Moon. Hoy, Lolo Moon? Ako naman? Bakit bigla mo akong naalala? May importante ba? Nang makita ito, bahagyang nagulat si Daylan, at agad na pinindot ang koneksyon sa display screen. Susie. Dapat mong malaman na ang pagkakakilanlan ng master na ito ay hindi karaniwan. Siya ang pinakamatandang founding father ng Republika, isang matayog na sinaunang puno. Ang ganitong uri ng malaking tao ay personal na tumawag sa kanya, sa pag-iisip tungkol dito, hindi ito dapat maging isang maliit na bagay. Natural akala niya. Ngunit sino ang nakakaalam na narinig ng matandang si Moon sa kabilang dulo ng telepono ang mga salita, ngunit direktang tinakpan niya ang kanyang mukha ng galit, at sinabing, talagang hindi ka tapat. Nakarating ka na sa kabisera, at hindi mo alam kung paano para tawagan ang matanda para ipaalam sa akin. Hoy, Lolo Moon, alam mo ba? Hindi lang dito. Katatapos ko lang mag-asikaso ng mga gamit dito. Mag-iikot muna ako mag-isa. Sabi ko din na tatawagan kita mamaya at magdi-dinner sa nakaraan. Daylan heheng ngumiti, walang pakialam, at nakangiting sabi. Anong gagawin mo, anak? Kung hindi, hahayaan kong hanapin ka ng tatlo, at ihatid ka niya sandali, at pagkatapos ay maaari kang pumunta para sa hapunan mamaya. Nang marinig iyon, biglang nag-crack si Old Man Moon. Hindi banggitin, mula noong huling beses na binago ni Daylan ang kanyang buhay laban sa langit, at ninakawan ang Diyos ng buhay sa loob ng higit sa 1 taon, ang pisikal at mental na kalagayan ng matanda ay ilang beses nang mas mahusay kaysa dati. Malakas din at puno ng sigla ang boses ng naturang talumpati, na talagang napakasaya. At nang marinig niya ang mga salita ni Mr. Moon, talagang naantig si Daylan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, upang maging makatwiran, talagang hindi kailangang maging magalang at masigasig sa kanya, ngunit ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay kung minsan ay kawili-wili. Halatang palagi na lang siyang iniisip ng matanda, kung hindi magtatagal ay dumating na siya sa Kapitolyo nang dumating ang tawag, na may tono pa ring nagrereklamo. Parang isang petit elder, o kahit isang matandang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. In short, nakakamangha ang pakiramdam. Sino si Little Sanner? It's my little Apo Luigi. Nasanay na akong tawagin ang pangatlong anak mula pa noong bata ako, at hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Okay, ibaba ko muna ang telepono, at magtatanong ako. Tatawagan ka niya mamaya. G. Moon pagkatapos magpaliwanag, ibinaba niya ang telepono. Maya-maya, may kakaibang tawag. Hello. Kinuha ni Daylan ang telepono at nagbigay ng hello. Dr. Ember, ikaw ba yan? Ako si Luigi Moon. Isang medyo pamilyar na boses ang nagmula sa mikropono. Si Luigi sa kabilang dulo ng telepono ay medyo nasasabik. Bilang isang nangungunang figure sa inner circle ng kabisera, sa pangkalahatan ay mahirap para kay Luigi na maging sobrang excited, ngunit si Daylan ay isang exception. Dahil sa kanyang mga mata, si Daylan ay parang mga matandang halimaw sa isang espesyal na departamento sa Central City, lahat sila ay mga halimaw. Not to mention na ang buhay ng kanyang lolo ay iniligtas ni Daylan, kaya natural na hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Ako nga. Iniistorbo ka talaga ni Dr. Moon. Originally, I said I'd go alone later. Tumango si Daylan at magalang na sinabi. Gayunpaman, bago pa siya makatapos sa pagsasalita, naputol siya ni Luigi sa kabilang dulo ng telepono na may ngiti, Dr. Ember, ano ang sinasabi mo? Karangalan kong maging tour guide mo. Nasaan ka na ngayon? Ako susunduan kita agad. Nandito na ako, Terenao. Huwag kang mag-alala, mamasyal muna ako dito, tawagan mo lang ako pagdating ko. Sinabi agad sa kanya ni Daylan ang kanyang lokasyon.
Kasabay nito, si Mr. Moon ay nakikipag-usap pa rin sa telepono sa kanyang tahanan. Ang tawag ay sa kanyang mga anak. Dapat mong malaman na si Daylan ay hindi lamang tagapagligtas ni Mundong Tian, kundi isang urban wonderman na may sobrang potensyal at nakakatakot na lakas sa kanyang mga mata. Dahil kahit si Larry, na nasa kanyang tabi, ay nagtapat sa kanya na ang anak na ito ay ang dragon ng mababaw na batis, at tiyak na makakaalis siya sa loob ng 9 na araw sa hinaharap. Siyempre nagtiwala siya sa pangitain ng dati niyang kaibigan. Kaya natural, umaasa ako na magkaroon ng magandang relasyon ang aking pamilya kay Daylan at makilala siya. Si Mr. Moon ay baog, at dahil sa isang tiyak na pagkahumaling sa kanyang puso, hindi siya nagpakasal sa kanyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkakatatag ng People's Republic of Southfall, isa-isa niyang inampon ang isang lalaki at isang babae. Ang panganay na anak na lalaki, si Wilson, ay nasa unang bahagi ng edad na 50 at ngayon ay nagsisilbing Deputy Chief of Staff ng Central City Military Region. Kung isasaalang-alang ang kanilang edad, sila ay talagang maganda, at maaari silang tawaging mga general at may mataas na posisyon. At ang isang malaking tao na tulad nila ay hindi alam kung gaano karaming mga bagay ang dapat harapin araw-araw, at ang schedule ay nakaayos na. Ngunit nang makatanggap sila ng tawag mula sa kanilang adoptive father, si Mr. Moon, hindi sila nagdalawang isip, agad na ipinagpaliban, kinansela pa ang lahat ng mga gawain at schedule, at nagmamadaling umuwi. Ang matandang lalaki at ang bunsong anak na babae, na wala man lang sa kabisera, ay direktang nagbook ng air ticket sa oras na iyon at nagmamadaling bumalik sa kabisera sakay ng eroplano. Dahil nandoon hindi lamang ang kamahalan ng matanda, kundi pati na rin ang kanilang pasasalamat kay Daylan at ang kanilang pagkamangha sa kanya bilang isang urban na tao. Kung tutuusin, kitang-kita ang mga pagbabago bago at pagkatapos ng matanda. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay kamangha-manghang. Pero syempre hindi alam ni Daylan na sobrang ingay pala ng matanda, pati ang buong pamilya ay napakilos. Nakita ko na siya ay gumagala-gala sa paligid sa sandaling ito, at nanood muli ng isang maliit na halftime na pelikula. Sa sobrang tuwa niya, narinig niyang tumunog ang kanyang telepono na nakapatay ang boses. Obviously, si Luigi ang tumawag. Mukhang dumating na siya. Nang makita ito, nagsisisi na umiling si Daylan, at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng sinehan. Habang nakikipag-ugnayan sa telepono, mabilis niyang nahanap ang kabilang partido doon. Sa harap ng isang napakadominadong Hummer, si Luigi, na nakasuot ng casual na damit, ay tumitingin sa paligid. Pagkatapos ay nakita niyang nagningning ang kanyang mga mata, mabilis na naglakad papunta kay Daylan, ngumiti at malakas na sinabi, "Hello Dr. Ember, long time no see. Welcome to the capital." Oy, matagal na talaga. Sa madaling salita, Dr. Moon, mas lalo kang gamwapo, hahaha. Ngumiti si Daylan at iniunat ang kanyang kamay. Si Luigi ay mahigit 1.8 metro ang taas at may gwapong mukha. Bilang karagdagan, karaniwan niyang binibigyang importansya ang sports at ehersisyo. Mukha siyang napaka-temperamental at nakaistilong. Lalo na laban sa hanay ng mga brand name na casual na damit na makikitang may malaking halaga sa unang tingin, ang kanyang mga linya ay mas mahigpit at sobrang panlalaki, at hindi nakakapagtaka na si Daylan ay nagbibiro. 329. Dr. Ember, pag sinabi mo ito, papatayin mo ako. Sa harap mo, hindi ako matatawag na gwapo. Sa sandaling marinig niya ang pang-aasar ni Daylan sa kanyang sarili ng ganito, agad na gumanti, si Luigi at binati ang isa't isa. Tumayo ka. Ay makatwiran lamang, at ang kanyang mga salita ay hindi kalokohan. Kung tutuusin, kaming Daylan at Ember ang gwapo pa rin. Usually sa kalye, yung mga babaeng laging kabit ay maingat sa paghampas, ayaw. Ubo? Hehe. Okay, if you insist on saying that, I'm actually not incapable of admit it. Pero saan tayo pupunta ngayon? Lampas 4:00 na, maaga pa. Ngumiti si Wenyan Daylan at sinabing nagtanong. Hi! Lahat ng bagay sa kabisera ay maganda, pero grabe talaga ang traffic, sa tuwing tatakbo ka ng konti, haarang ka ng matagal.
Kung hindi, pupunta na lang muna tayo sa kinaroroonan ni Lolo. Mula rito, ito. Aabot ng kahit alas 6 bago makarating doon. Hindi napigilan ni Luigi na magreklamo, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Malapit na mag-alas 6. Aba, bilasan na natin, lalo pang magsisikip sa peak period ng meeting. Malinaw, sinubukan din ni Daylan ang mga traffic jam sa parehong prefecture at Hong Kong. Hindi pa banggitin na ang kabisera ng lungsod ang nangunguna sa bagay na ito, na sinasabing ang pinakamasamang traffic jam sa bansa, kahit na ang SH at Shenzhen ay hindi maaaring malampasan ito. Natural na ayaw niyang subukan ang lasa ng ecstasy. Kung tutuusin, ang pag-iisip pa lang ay kinikilig na ang mga tao. Pagkasakay sa kotse, bagamat curious din si Daylan kung bakit biglang dumating si Daylan sa kabisera, tapat siyang nagpigil at hindi nagtanong. Pagkatapos ng lahat, ang isang kakaibang tao sa lungsod tulad ni Daylan ay karaniwang umiiwas sa mga casual na tanong ng mga tagalabas tungkol sa mga pribadong bagay. Naiintindihan pa rin ni Luigi ang ganitong uri ng detour at hindi siya magiging tanga. Pagkaraan ng mahigit 1 oras na ganito, ang Hummer na minamaneho ni Luigi sa wakas ay dumaan sa kubkob at nakarating sa isang hindi nakikitang lumang eskinita sa kabisera. At nang lumiko ang kotse sa kahabaan ng pasukan ng hutang at nagmaneho saglit, hindi nagtagal ay nakita nila ang isang tila ordinaryong gray-walled brick at tile courtyard, ngunit sa pintuan, kahit nasa dilim, mayroong hindi bababa sa 2 numero. Ang nabanggit sa itaas na armadong pulis na may mga tunay na baril at mga buhay na bala ay nagbabantay, bawat istasyon, at nagkaroon ng malamig at nakakakilabot na kapaligiran na nagpamanhid sa anit. Ito ang bisita ni Lolo. Paliwanag ni Luigi at inakay si Daylan sa looban. Sa wakas nandito ka na, maupo ka na. Pagpasok sa looban, agad na nakilala ni Daylan si Mr. Moon. Kumusta, matanda? Bati ni Daylan sabay upo. I heard that your kid came to the capital this time to see a doctor, right? How's it going? Ano ang resulta? Nakaharap sa malamig na simoy ng hangin mula sa aircon, ang matanda ay umupo sa isang rattan chair na may malaking gintong kutsilyo at ngumiti at tumingin sa tanong ni Daylan. Kilala mo itong Lolo Moon? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Daylan, at pagkatapos ay nakabawi siya at nagtanong ng nakakalokong tanong. Pagkatapos ng lahat, bilang isang matanda, sa kabisera na ito, ano ang hindi mo malalaman? Agad siyang nakitang nakangiti at umiling-iling, mabuti naman ang taong iyon. Ngunit kailangang magtanim ng mahabang panahon. Ayos na ba ang lahat? Nang marinig ang maulap na mata ng matanda ay biglang nagliwanag. Sinundan niya ng ilang buntong hininga, mukhang nauuna ng isang hakbang ang iyong anak kaysa sa matandang si Larizon. Sa katunayan, pinuntahan niya ang sakit ng batang iyon sa pamilya Ember, ngunit tila hindi niya kaya gawin ang anumang bagay, kaya inirekomenda kanya sa kanila. Yung bata sa pamilya Ember, Dad, tama ba? Natigilan si Wilson nang marinig niya ito. Aba, apo ng anak ni Boss Ember. Mukhang Ember ang pangalan niya, Linden Ember di ba? He came back from an injury in the southern border. Bahagyang tumango ang matanda. Hay, siya ba talaga? Nang marinig ito, huminga ng malalim si Wilson dahil alam niya ang kalagayan ni Linden Ember. Napakaseryoso na kahit si Old Zon, Old Lane at iba pang pambansang manlalaro sa medical hall ay walang magawa, ngunit ngayon ay gumaling na siya. Kaagad siyang tumingin muli kay Daylan, na wala ng kakaibang ekspresyon, at bamaantong hininga, talagang bata pa rin ito mula sa isang bayani. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpakilala siyang nakangiti, at sinabing, nagkita si Mr. Ember sa unang pagkakataon, ngunit nagkausap na kami sa telepono noon. Ako si Wilson, ikinagagalak kitang makilala. 330. Bahagyang natahimik ang ekspresyon ni Daylan, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, Hello, Uncle Moon, I'm also very happy to meet you. Dad, Kuya, bumalik na ako. Sa sandaling ito, isang masiglang boses ng babae ang nagmula sa labas ng pinto, na sinundan ng isang maikli ang buhok, magiting na nasa katanghaliang gulang na babae na tumulak sa pinto at pumasok sa kanyang kabataan.
Sila ay walang iba kundi ang bunsong anak ng matanda na si Fatima, ang kanyang asawang si William, at ang kanilang anak na si Yuna. Si William ay ang ikaapat na anak ng matandang Panginoon ng pamilya Trump sa kabisera. Bagamat syempre hindi niya piniling pumasok sa isang opisyal na karera, ngunit ngayon ay mahusay na siya sa mundo ng negosyo. Personal niyang itinatag ang Yunhai Group na ngayon ay kilala sa industriya ng real estate ng Central City. Ang halaga sa merkado ay 10 bilyon. Para naman sa bata at magandang si Yuna, isa rin siyang sikat na munting prinsesa sa kabisera. Parehong maganda at matalino. Sa edad na 18, nakatanggap na siya ng invitation letter mula sa Yale University para mag-aral ng master's degree. Tulad ng kanyang ama at ina, palagi siyang pinagtutuunan ng pansin at mga bituin. Ngunit sa oras na ito, walang lakas ng pagmamataas at pagiging sentro sa kanyang mukha, sa halip ay medyo maingat siya. Pagkapasok sa silid, nakita niyang binati niya ang matanda at si Wilson. Lolo, Tito. Matanda, Tito. Bati din sa kanya ng kanyang ama na si William. Tila medyo napigilan ito. Walang paraan kung sino ang nasa harapan nila ngayon, iyon ang kabisera, at maging ang buong South Fall, si Mr. Moon, na maaaring ituring na isa sa pinakamatandang matatanda, ay ang matayog na puno ng republika. At huwag mong tingnan ang Ginoo sa harap ni Dylan, ngunit kadalasan ay napakahigpit niya sa bahay, lalo na ang pag-aaral ng kanyang mga anak, kaya kahit na isang matalino at cute na munting prinsesa tulad ni Yuna, kapag nakita niya noong ang aking lolo ay isang lolo, natakot ako sa aking puso. Kaya't pabayaan ang isang tagalabas tulad ni William. Kahit ang bunsong manugang ay hindi pa rin magkadugo, di ba? Bumalik ka. Umupo ka, lumapit si Yuna sa tabi ni lolo at tingnan mo si lolo kung tumatangkad ka na. Huwag kang tumayo dyan, William, maupo ka. Pero mukhang maganda ang mood ng matanda ngayon. Kumaway siya sa kanyang munting apo na may ngiti, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang anak na may bahagyang pagkaseryoso, "Hey, ang batang ito ay si Dylan. Ito ang aking munting anak na babae na si Fatima, kilalanin natin siya." "Hello Dr. Ember, ako si Fatima. Naabala talaga kita sa tatay ko kanina, salamat." Tila alam ni Fatima ang tungkol sa pag-iral ni Dylan, kaya hindi na siya nagulat sa edad nito, at nagpapasalamat na iniabot ang kanyang kamay. Sabi niya kay Dylan, "Hello Tita Fatima, ako si Dylan. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang maging magalang." Ang matanda ay nagsilbi sa bansa at sa mga tao sa buong buhay niya. Siya ay isang bayani na lubos kong hinahangaan. Ito ay aking karangalan na matulungan siya ng kaunti. Dylan naturally, muli lang niyang nauulit ang mga salitang ito, at nakipagkamay sa isa't isa ng may ngiti. Nang marinig ang mga salita ni Dylan, hindi napigilan ni Wilson o ni Fatima ang mapangiti. Kung tutuusin, ang kanilang ama ay isang dakilang bayani, iginagalang at hinahangaan ng iba. Wala nang mas maipagmamalaki pa rito. Kaya mula pagkabata hanggang sa pagtanda, bilang mga anak ng matatanda, mas gusto nilang marinig ang ganitong uri ng mga salita. Dahil nakakataba ng puso at nakaka-proud talaga. "Hello, Mr. Ember. Ako si William Trump, asawa ni Fatima, ikinagagalak kitang makilala." Sa sandaling ito, nakita rin ni William ang pagkakataon at tumayo at inilahad ang kanyang kamay kay Dylan. "Hello, Uncle Trump. Ang apelyido ay Trump. Hindi ko alam Secretary Zayden Trump ano ang kinalaman nito sa iyo." Agad na inabot ni Dylan at nakipagkamay sa kanya, at biglang naging curious ulit. Dahil naalala niya na si Secretary Zayden Trump ay parang taga-kabisera. Ito na ang pangatlo kong kapatid. Sa hinaharap, hihilingin ko kay Mr. Ember na alagaan ang aking pangatlong kapatid. Nakangiting sabi ni William. Sa orihinal, ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay nagpunta sa Darlington nang hindi maipaliwanag upang maging kalihim ng lungsod ng isang lungsod sa antas ng prefecture, ngunit medyo tutol siya, dahil sa lakas at pamana ng kanilang pamilyang Trump sa kabisera, hindi na kailangang gawin ito at manatili direkta sa kabisera upang makipagkompetensya sa Ministry of Land and Resources. Hindi ba mabait ang Deputy Minister?
Maraming mga tao na may parehong opinyon sa kanya sa simula, ngunit ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay ginawa pa rin ito ng walang pag-aalinlangan. Parang tanga noon, pero ngayon parang matalino na. Kung tutuusin, paano na lang napupunta ang isang binata na napakadangal at tretuhin ng matanda? Kung makakapagtatag ka ng isang mabuting pakikipagkaibigan sa gayong tao, ito ay higit na mas mahusay kaysa sa isang lamang na posisyong representante ng ministro. Gayunpaman, kahit na mayroon na siyang ganitong uri ng kaliwanagan sa kanyang puso, ang kanyang anak na si Yuna ay nagulat sa mga salita ng kanyang ama, sa dating saloobin ng kanyang ina, at sa saloobin ng kanyang lolo kay Daylan. Who the is this brother? Bakit hiniling ng tatay ko na alagaan niya ang pangatlong tiyuhin? At si mama, lolo at ang iba pa. Sumilip si Yuna sa likod ni Daylan, kumikislap at naguguluhan ang kanyang magagandang mata. Kung tutuusin, kailangan mong kilalanin ang kanilang pamilya, bukod sa tatay na nagnenegosyo, ang pinakamasama sa ibang hanay ay ang antas ng departamento ng Ministry ng Kalusugan tulad ng kanyang ina, ngunit tiyak na matatawag itong malaking tao sa labas, huwag mag-speaking. Ng kanyang tiyuhin, kanyang lolo. Sa harap ng ganoong grupo ng mga tao ay nasabi pa rin ng kanyang ama ang ganoong mga salita, kaya't ang nakatatandang kapatid na mukhang nasa 20 anyos pa lamang ang nag-alaga sa kanya at naatasan sa lokalidad, na nagsisilbing sekretarya ng lungsod sa antas ng prefecture. Ang pangatlong tiyuhin. At ang pinakamahalaga, sa sandaling ito, nang marinig ito ng kanyang tiyuhin at lolo, lahat sila ay nagpakita ng hitsura. Syempre, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na ang kabilang partido ay tila tunay na kwalipikado at may kakayahang gawin ito. Kaagad, medyo nahihilo ang maliit niyang ulo. Ano ang pinagmulan ng kapatid na ito? Bakit hindi ko alam dati? Tito Trump, nagbibiro ka lang, ano pong aasikasuhin ko kay Secretary Trump? Nang marinig ko lang ito, sinabi ni Daylan na may mapang-asar ng ngiti. Hindi naman siya opisyal, kaya kung ano ang aasikasuhin niya, wala siyang imek. Nang makita ito ng matanda ay napangiti at ayaw nang ituloy ang paksang ito. Tumango lang siya at nagsimulang kumain at sinabing, okay, okay. Dahil nandito na ang lahat, maghapunan na tayo. Dr. Ember, bihira kang pumunta sa capital minsan, pero kailangan mo akong samahan para uminom ng masarap. At ikaw, Din, Wang Yang at Wan Shan, alam mo ba? Tay, ang katawan mo. Bahagyang hindi nasisiyahan si Fatima matapos itong marinig. Nag-aalala siya sa katawan ng matanda at kung magkakaroon ng problema sa pag-inom. Huwag kang mag-alala dahil ginagamot ako ni Dr. Ember, ngayon ay immune na ako sa lahat ng lason, at walang masama sa pag-inom ng kaunting alak, hindi ba? Sa oras na ito, ang matanda ay nagmamadaling tinulungan si Daylan at binigyan siya ng isang mabilis na kindat. Ang boring talaga kung hindi ako makakainom ng maayos ngayong gabi. Matagal na siyang looking forward. Tita Moon, huwag kang mag-alala, ang kasalukuyang katawan ng matanda, ang pag-inom ng kaunting alak ay hindi makakasagabal. Nang makita ito, sinabi ni Daylan ng walang ngiti, at tumango. Hindi ko inaasahan na ang karaniwang marangal at maharlikang matandang lalaki ay magkakaroon ng ganoong katuwaan, sighed. Ayos lang, pero bawasan ang inom. Hindi magandang uminom ng madaming alak. Iniwan ni Fatima ang kanyang mga alalahanin matapos marinig ang mga salita ni Daylan, ngunit nagbabala pa rin ng may masamang mukha. Pagkatapos ay ang masiglang oras ng hapunan ng karamihan, pati na rin ang mga tasa at tasa ng mga tao sa hapagkainan. Sa panahon, ang mga matatanda ay lubhang interesado, at ang alak ay hindi nakalalasing, at ang lahat ay medyo nahuhulog sa kapaligiran na ito, kaya't ito ang hapunan ng bureau ay ganap na kinakain hanggang alas 8 o alas 9. Pagkatapos ng hapunan, dinala ng matanda si Daylan upang maupo sa maliit na patio sa likod ng patio na mag-isa. Ang buwan ay nagniningning, at ang gabi ay tahimik. Ang matandang lalaki ay humigop ng mahina mula sa isang tasa ng tsaa, at biglang nagtanong ng nakangiti, Boy Ember, ano sa tingin mo ang kapital na ito? Ang kabisera.
Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Dylan, at sinabing, napakalaki nito, maraming tao, mayroon itong napakamodernong kapaligiran, ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay ayaw umalis pagdating nila. Ito ay isang lugar din kung saan ang mga tao ay walang lakas ng loob na pumunta. Don't dare to come. Nang marinig ang mapupungay na mga mata ng matanda ay may bakas ng pagkagulat, pagkatapos ay walang magawang umiling, alam mo ba kung ano ang gusto kong sabihin mo? Master, ano po ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Nang marinig ito, inosenteng sinabi ni Dylan. Kung gayon bakit hindi ka maglakas loob na sumama? Napakabata mo at may kakayahan, at ikaw ang haligi ng bansa. Bakit hindi ka nalang pumunta sa kabisera upang gumawa ng isang bagay? Matanda na ako ngayon, ngunit ilang salita. Gagana pa rin. Sabi ng matanda na seryoso ang mukha. Ano ang haligi ng bansa, Lolo Moon, masyado mo akong pinapambabola. Ang pangunahing dahilan ay ang aking pagkakakilanlan ay talagang hindi nararapat. Natigilan si Dylan nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ang matanda ay kumikislap ang mga mata. Ngunit sa huli ay nasa mar-ingal na mga mata pa rin siya ng matanda na nagtapat, huminga siya ng mahina. Anong pagkakakilanlan mayroon ka? Inilibot ng matanda ang kanyang mga mata. Ako ay isang sinaunang mandirigma. Ibinuka ni Dylan ang kanyang bibig bilang isang bagay, at walang magawang sinabi, ako ay isang sinaunang martial artist, kaya ang aking pag-uugali at paraan ng pag-iisip ay ganap na naayos sa pagkakakilanlan na ito, sanay akong dumiretso at lutisin ang mga problema sa aking mga kamao. Pero sa kabisera, pwede ba akong maging mapangahas sa ganitong klaseng lugar? Naunawaan lang ng matanda ang sinabi ni Dylan kanina nang marinig niya ang mga salita, at agad na umiling ng walang magawa at bumaantong hininga, ito. Sayang, sayang. Sa kanyang kapasidad, natural na alam niya ang ilan sa nangyari kay Dylan sa panahong ito, kaya naunawaan niya na ang mga salita ng kabilang partido ay hindi perfunctory, ngunit totoo. Bilang isang sinaunang martial artist mula pagkabata, nasanay na siya sa straightforward na paraan ng paglutas ng mga problema sa mga kamao sa martial arts. At ang set na ito ay malinaw na hindi magagawa sa Central City. 331. Bilang sinaunang kabisera ng Six Dynasties, ang kabisera ay karaniwang nasa estado ng batis militar sa lahat ng oras. Kahit sino anong puwersa, hindi sila pinapayagang maging mapangahas at bastos sa ganoong lugar, kaya naiintindihan din ng matanda na hindi makatwiran ang mga pag-aalinlangan ni Dylan. Ito ay halos isang dead end, at walang puwang para sa pagmanyobra. Sayang, sayang. Sayang ang talento na tulad mo. Sa pag-iisip sa matanda, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga muli, medyo natulala ang kanyang ekspresyon. Lolo Moon, napakataas mo talaga ng tingin sa akin. Nakayukong mga tigre at leopardo sa malalalim na kabundukan, mga unicorn na nagtatago sa parang, ilang ermitanyo, kamanghamanghang mga tao, at kamanghamanghang mga tao ang nariyan sa mundong ito. Isa lang ako. Nang maliliit na alon, hindi nakakagulat. Ngunit nakangiting umiling si Dylan, bahagyang kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, bukod dito, sanay na ako sa isang maliit na lugar tulad ng Banuan, at wala akong anumang mga ambisyon sa aking buhay. Sana lang na mas marami akong achievement sa martial arts, kaya mas bagay sa akin ang ganoong simpleng buhay. Ito naman. Anong kalokohan ang nasa bibig mo? Ano ang ibig sabihin na masupol mo ang kahit anong gusto mong i-provoke, hindi ka isa sa mga walang utak na bastos? Nakinig muna sa matanda at bahagyang tumango na lasing, na parang sumasang-ayon sa sinabi ni Dylan na nakayukong tigre at leopard sa kabundukan, mga unicorn sa parang, ngunit habang siya ay pumunta sa likod, mas naramdaman niyang may kung ano mali, at hindi niya maiwasang tapikin ang upuan. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos na sundan siya ay bumaantong hininga ng walang magawa, umiling at sinabing, ikaw bata ay maginhawa, ngunit ikaw ay nagdusa ng maraming edad para sa isang matandang tulad ko, at kailangan mong mag-alala tungkol sa ganitong uri ng tae. Ngumiti si Dylan at hindi sumagot. Munting sorrow.
Nang makitang hindi sumagot si Daylan, natawa na lamang ang matanda at napagalitan, at pagkatapos ay iniba ang paksa. Daylan, may itatanong ako sa'yo, kailangan mong sagutin ako ng tapat. Ano ang impression mo sa pamilya Ember? Mahinang tumawa ang matanda at biglang nagtanong. Ember family. Aling Ember family? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Daylan. Sinong pamilya Ember ang sinasabi mo, huwag mo akong bigyan ng sloppy eyes. Di ba ngayon ka lang nakipag-ugnayan sa apo ng matandang Ember? Nang marinig ang mga salita ni Daylan, hinaypa ng matandang lalaki ang kanyang balbas at bahagyang tumitig, ngunit nang sumunod siya, napansin niyang tila talagang walang alam si Daylan, at agad na kumislap ang kanyang malabon na mga mata sa pagkagulat, at sinabi niya. Hindi, posible ba? Hindi pa rin talaga alam ng batang ito ang relasyon niya sa matandang pamilyang Ember. You mean John Ember, Uncle Ember? Nako, sa totoo lang, hindi ko siya kilala noon, dahil lang daw sa matandang magkaibigan sila ng nanay ko, kaya. Kung tungkol sa impresyon, narinig kong may tumawag sa kanya na ministro noon, at parang iba yung background. Ipinaliwanag ni Daylan at nahulaan muli. Nang marinig iyon, ang matanda ay natahimik sandali, at sa wakas ay hinawakan ng bahagya ang rattan chair at huminto, isang makabuluhang ekspresyon ang lumitaw sa angular na matandang mukha, at dahan-daang nagsabi, iyon ang ikatlong henerasyon ng matandang pamilya Ember, siya ay sa katunayan isang napakahusay na binata, siya ay napakahusay at matapang. At kamakailan, siya ay tila papalapit sa isang kritikal na sandali. Iyan ay karapat-dapat na batiin. Nang marinig ito, walang sabi-sabi si Daylan, isang pares ng maitim na mata na kasing linaw ng salamin, puno ng pagdududa, hindi sigurado kung bakit. Ngunit sa sandaling ito, pinaikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at bahagyang lasing na sinabi, maraming anak na lalaki at babae ang matandang Ember, ngunit ang pinakamakompetensya ay ang linya ni Mr. Ember, at pagkatapos ay tila si Mr. si Ember at ang iba pa. Kamakailan lang ay narinig ko na ang tungkol kay Mr. Ember, hindi na nakatiis ang lalaki, mahigit 100 taon na siyang nabuhay, at hindi ko alam kung makakaligtas siya ngayong taglagas. Narito na ang deadline. Bahagyang nagulat si Daylan. Well, the deadline is here, sabi ng lahat ng nagpakita sa kanya. Bahagyang napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ay nakita kong binago niya ng bahagya ang paksa, at biglang sinabing dahan-dahan, dahil malaking bagay, nakalok pa rin ang balitang ito, kakaunti ang nakakaalam nito. Huwag kang mag-alala, matanda, hindi ko ito ibubunyag. Agad na paniniguro ni Daylan matapos itong marinig. Hindi ko sinasadyang sabihin iyon. Ngunit ang matandang lalaki ay talagang umiling, tinitigan si Daylan na may malamlam na mga mata at sinabing dahan-dahan, alam kong ang iyong Panginoon ay si Dawson Morris, at naiintindihan ko na ang matandang lalaki ay hindi mahirap. Kaya lang kapag tumanda ka, ikaw ay palaging magkakamali. Walang perpektong tao mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, kaya hindi niya kailangang maging masyadong matigas ang ulo. Master, anong ibig mong sabihin dito? Hindi ko masyadong maintindihan. Nang marinig iyon, medyo nataranta at nagtaka si Daylan. After a while, you should understand. I told you just now. Find a time, tell your master, and see what he has to say. Baka sabihin niya sa'yo ang gusto mong malaman. Speaking of the old man's voice suddenly stopped, he stood up, shook his head and said, this is your family business, I shouldn't talk too much, matanda na lang Ember. Hoy pumasok ka na, gabi na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nanginginig siya at bumalik sa bahay na mag-isa, iniwan si Daylan na bahagyang nakatulala upang manatili sa kanyang kinaroroonan, medyo nakasimangot. Gawaing bahay. Pamilya ni Ember. 332. At pagkatapos lamang matapos ang bulong ni Daylan at Mr. Moon, sa isang nangungunang pribadong club sa Central City, si Luke, na nagkaroon ng one-sided relationship kay Daylan noong hapon, ay kalahating patay na galit.
Bagamat malaki at makapangyarihan ang kanilang pamilyang Son sa kabisera na ito, ang kanyang Locke, dahil nalilito siya sa kanyang mga unang taon, ay gumawa ng medyo malaking pagkakamali, kaya nawalan siya ng pagkakataong makapasok sa mundo ng politika, at minamaliit niya ang katayuan ng mga negosyante sa bilog. Kaya siya ay naging isa sa mga tanging lalaki sa 4 na henerasyon ng matandang pamilyang Son na hindi nakikihalubilo sa politika at negosyo. Pero kahit ganoon, napakalakas ng kanyang martial arts at medical talents. Sa murang edad, mayroon na siyang pangalawang klaseng antas ng mga sinaunang martial artist, at nakabalik na siya mula sa hilagang martial arts Holy Land tulad ng Qingnu Medical Valley, na napakahusay. Bilang karagdagan, napakaswerte niya sa pagkakataong ito at naging pinangalan ng disipulo ni Master Owen Lane. Paanong ang katayuan ng matandang pamilya ng araw ay hindi tumaas sa tubig? Sa simula, pinagplanuhan niya ang lahat ng ito. Kung tutuusin, sa kanyang walang katulad na talento sa medisina, paano magiging napakamangmang sina Owen Lane at Old Lane na mamimiss niya ang napakagandang panla at hindi niya ito tatanggapin bilang isang opisyal o kahit direktang disipulo. Ngunit winasak ng hitsura ni Daylan ang kanyang magandang ilusyon. Siya ay walang awang pinatalsik mula sa kanyang amo ni Owen Lane at Old Lane, na inalis sa kanya ang kanyang katayuan bilang isang pinangalanang disipulo. Paanong hindi siya magagalit? Naglakas loob kang paalisin ako, mga bastard, hintayin mo, ang bagay na ito ay ganap na walang hanggan. Kailangang bayaran ka ng my Locke. Lalong nagalit si Young Master Locke Son habang iniisip niya iyon, nabaluktot ang buong mukha niya sa galit. Ding ding ding. Pero sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas ni Locke ang kanyang cellphone at nakita niyang lolo niya ang tumatawag. Natarante siya at sinagot ang telepono at pilit na ngumiti, "Hoy, lolo, anong problema? Nasaan ka ngayon?" Isang paus at matandang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, na tila napakaganda sa pandinig ng mga tao. Ako na. Nagbago ang mukha ni Locke at magpapaliwanag na sana siya. Pero halatang ayaw niyang hintayin ang nasa kabilang dulo ng telepono na magpaliwanag siya. Direktang pinutol siya, at malamig na nagtanong ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono, "Tinatanong kita, ano ang nangyari kay Old Lane? Bakit kanya pinaalis sa pintuan ng guro?" Pagkatapos ng dalawang sunod-sunod na seryosong tanong, malinaw na naramdaman ni Locke ang kawalang kasiyahan ng kanyang lolo. Ito rin ang nagpanik sa kanya at nasuffocate sa sukdulan. "Hindi, lolo. Makinig ka sa paliwanag ko, ang bagay na ito." Pilit na ngumiti si Locke, sinusubukang ipaliwanag. "Okay, what's there to explain now? I'm really disappointed that the mud can't support the wall." Plop! Ang napakalamig na boses ng kanyang lolo ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, at diretso niyang ibinaba ang telepono. "I'm going to you, old thing." Sampal. Naramdaman ni Locke ang matinding kahihiyan sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmura na may pangit na mukha. Ibinagsak niya ang telepono sa kanyang kamay sa dingding, at siya ay tumugon. Nabasag sa mga gutay-gutay na bahagi. Alam niya na hindi lang apo niya ang kanyang lolo, at kadalasan ay hindi niya pinapansin ang apo na ipinanganak ng kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang posisyon sa puso ng kabilang partido ay napakababa, at ang kanyang mga salita. Napakawalang awa. Sa sandaling ito, kinasusuklaman niya ang pamilya ng kanyang ina. Katulad nito, nakaramdam din siya ng walang katulad na galit at sama ng loob sa kanyang puso para kay Daylan, na naging sanhi ng kanyang kasalukuyang sitwasyon sa kanyang sariling mga kamay. "Pinsan, ako ay kasalukuyang nasa ika-4 na palapag ng clubhouse sa Tianhai Human World, pumunta ka kaagad, mayroon akong hahanapin sa iyo. Tandaan mo, kaagad." Pulang dugo ang mga mata ni Locke, pumunta siya sa landline sa kwarto, at tinawagan ang kanyang pinsan. Para sa salarin, ang salarin, na gumawa sa kanya sa ganoong larangan, gusto niyang maghiganti. Seryosong paghihiganti. 333. Sa huli, si Daylan ay hindi na natili sa kabisera ng ilang araw, ngunit iniwan ang eroplano ng mag-isa kinaumagahan at bumalik sa New Hill, Jarlingnan. Una,
Dahil wala siyang kaibigan sa kabisera, bagamat dumating siya para makipag-chat sa matanda, ngunit kung mananatili siya sa looban ng pamilya mo ng mahabang panahon, hindi maiiwasang mapuko nito ang hinala ng mga nagmamalasakit, at makaakit ng atensyon ng ilang tao. Natural, hindi ito ang gusto niyang makita. Pangalawa, curious talaga siya sa sinabi sa kanya ng matanda kagabi. Ngunit noong pinili niyang tawagan ang telepono ng kanyang Panginoong si Dawson Morris, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman niyang ang telepono ng kabilang partido ay hindi maipaliwanag na naka-off, at kahit 2 umaga, ibig sabihin, hindi pa ito nabubuksan. Bagamat labis siyang nalilito nito, nagpasya rin siyang bumalik sa kanyang bayan sa Coastfield County upang tingnan. Dahil gusto niya talagang alisin ang mga pagdududa sa kanyang puso. Tungkol naman sa desisyon ni Daylan, bagamat medyo nalungkot ang matanda, hindi niya ito pinilit sa huli, at hiniling sa kanyang maliit na apo na si Luigi na personal na pumunta sa airport para paalisin si Daylan. Bago umalis sa courtyard, espesyal na inayos ni Daylan ang lumang bahay ng patio ng pamilya Moon, na nag-iwan ng bagong set ng formations na kanyang binuo. Ang Moon Family Courtyard House ngayon ay mukhang simple at luma mula sa labas, ngunit kapag pumasok ka sa gate, mararamdaman mo ang isang bahagyang pagkakaiba mula sa labas. Ang nakapapawi na kapaligiran ay malambot at mainit, na makikinabang sa mga naninirahan dito sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, ang kabisera ng Longhard Sanatorium. Bilang isang espesyal na lugar para sa mga matatandang kasama sa kabisera upang ayusin ang kanilang mga sugat at magpagaling, ito ay isang napaka-espesyal na pag-iral sa kabisera. Ang lahat ng mga taong karapat-dapat na makapasok dito ay mga malalaking tao na nagretiro na sa militar at pulitikal na mga bilog. Talagang matataas na opisyal ang mga ito, kaya talagang walang kwentang bagay ang lugar na ito. Natatakot ako na kahit na dumating ang mga ordinaryong likas na powerhouse, mahirap i-set off ang anumang mga alon dito, na maliwanag. Ang Longhard Sanatorium sa kabisera dito ay napakalaki, na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 10 ektarya. Ang mga gusali sa loob ay simple at katangi-tangi, napapaligiran ng mga bundok at ilog. Sa oras na ito, sa harap ng magandang tanawin ng isang tiyak na pavilion at batuhan, may isang payat, matanda, nanginginig na matandang nakaupo sa isang wheelchair. Talagang napakatanda na niya, at kakaunti lang ang mga buhok sa tuktok ng kanyang ulo na kalat-kalat, at ang mga taon ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang mukha ng isang matanda at may edad na lalaki ay tila hindi pangkaraniwang kalmado, at walang alon sa sinaunang balon. Tanging ang mga mata na kasing tahimik ng malalim na dagat ang napuno ng mahinang depresyon at kamahalan. Ang mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit humanga, bahagyang pinigilan. At ang matandang ito ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng pamilya Ember sa kabisera na kilala bilang Optimus Prime. Lolo Harper. Ngayon ay isa sa mga tanging matatanda sa Republika. Sa tabi niya, may isa pang matandang lalaki na may masungit na tingin. Nakasuot siya ng gray shirt at kulubat ang mukha. Maging ang kanyang mga mata ay maulap. With a heartbeat, I realized na hindi rin pala madali ang matandang ito. Ang taong ito ay walang iba kundi si Benjamin Ember, ang amo ni Mr. Moon. Ang lolo ni John Ember ay siya ring kasalukuyang may-ari ng matandang pamilyang Ember. Nakita ko silang dalawa na medyo magkatabi, tahimik ng matagal, pero medyo mabigat ang atmosphere. Tatay. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, dahan-daang ibinaba ni Benjamin, Mr. Ember ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at sinabing dahan-dahan, mukhang bumalik ang batang iyon sa jarlingnan. Hindi siya nagtagal sa kabisera. Paus na tumango ang matanda at mahinang sinabi, kumusta ang maliit mong apo? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Benjamin, at dahan-daang nagsabi, mukhang ayos lang. Ayon sa batang iyon, dapat ay makarecover siya pagkatapos ng 1 o 2 taon na pahinga sa bahay. Bahagyang tumango muli si Lolo Ember, na ang isang matandang mukha ay kulubot na parang patay na puno, at paus na sinabi, ang iyong munting apo ay mabuti, napakahusay, at napakalakas, kung maaari mo itong linangin ng mabuti sa hinaharap, marahil ay maaring kumuha ng bahagi ng ating mga klase ng matandang pamilya Ember.
Nang marinig ito, si Benjamin, bahagyang umiling ang matandang si Amber, isang pares ng malabo na mga mata ang kumislap ng mahinang liwanag, at dahan-daang nagsabing, ang langit ay may pananagutan para sa mga tao, kailangan mo munang gawin ang iyong isip at trabaho. Ang iyong mga buto. Maaaring magkaroon ng ganitong kapahamakan si Linden, at hindi masamang mabuhay. Sa pagsasalita nito, huminto siya ng bahagya, at saka dahan-daang sinabi, masyado pa lang siyang bata para gampanan ang malalaking responsibilidad, kaya't hasain pa natin ng ilang taon. Nasaan si John? Maayos ba ang lahat? Tumango si matandang si Gujen at biglang nagsalita. Mahirap sabihin sa ngayon. Si John ay gustong umakyat, at ang bata mula sa ikatlong pamilya ay gustong umakyat din. Kahit na ang aming matandang pamilya Amber ay may malaking negosyo, imposible para sa dalawang iyon na hayaan silang dalawa na umakyat. Sa pagkakataong ito, kaya dapat silang magkaroon ng isang pagpipilian. Sabi ni Old Master Amber na may kislap sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, hindi lang sila ang matandang pamilyang Amber sa kabisera, at kapag mas mataas ang posisyon, paunti-unting sumilip ang mga tao. Kaya sa pagkakataong ito ay talagang tiyak na mapapahamak. Ang ikatlong henerasyon ng kanilang lumang pamilyang Amber, sina John Amber at Desmond, ay dapat pumili sa kanilang dalawa. Desmond, ang batang ito ay napakamasunurin at matino. Wala pa siyang ginawang bagay na nakapagpalungkot sa akin sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kakayahan, pangkalahatang sitwasyon, at iba pa, ay hindi masama. Bumaling si Mrs. Amber sa isa pa. Topic, dahan-dahan at paos niyang sabi. Nang marinig iyon, bahagyang kumislap ang mga mata ng matandang lalaki ni Benjamin, ngunit hindi siya sumagot. Lamang. Ngunit sa sandaling ito, biglang iniba ng matanda ang usapan, na para bang nagbubuntong hininga, at sa wakas ay nagpahayag ng pangalawang emosyon bukod kay Gujan. Uy! Ngunit ngayon ay talagang umaasa ako na hindi niya ako masyadong pinakinggan noon, at kung siya ay magpumilit pa, wala nang mangyayari ngayon. Si John ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya sa bagay na ito, at higit pa angkop para sa mabibigat na responsibilidad. Sinundan niya ito ng isang buntong hininga, at sinabi na may ilang lakas. Nang marinig ito, Benjamin, bahagyang nagulat si Mr. Amber, at agad na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng matanda. Bahagyang umiling siya, at mahinang sinabi, Tay, gusto ba nating pumunta at ibalik siya ng diretso? Hindi ganoon kadali. Matanda man si Ming o maliit na babae, masyado silang kalaban sa matandang pamilya namin ni Amber. Ngunit ang batang iyon ay maaaring manatili pa rin sa dilim, tulad ni Desmond. Sinabi ni Benjamin, G. Amber. Sinulyapan ng matandang si Benjamin ang kanyang panganay na anak, bahagyang kumislap ang mapupula nitong mga mata, at mahinang nagsabi, Boss, sa tingin mo ba ay hindi alam ng batang lalaki sa Desmond ang tungkol sa kanyang anak? Huminto, at agad na naging pipi. Oo, walang paraan na mablock nila ang bagay na ito. Sa katayuan ng batang iyon sa pamilya at sa kanyang posisyon sa mga politikal na bilog ng kabisera, paan hindi nila malalaman? Hoy! Ngunit nang maisip niya ito, bigla siyang napabuntong hininga at napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang batang iyon sa Desmond ay iba sa kanyang anak na si John. Napakahalaga ng katanyagan at kayamanan, higit sa lahat. Sa Longhard Sanatorium sa kabisera, pagkatapos ng pagbuntong hininga ni Benjamin, dumating na rin ang panig ni Daylan sa New Hill Airport sa Jarlingnan Province. Ngunit nang siya ay aalis na at babalik sa Banuan City, bigla siyang nakakuha ng pamilyar na aura at nasa airport pick-up hall. At parang medyo nagkakagulo ang paghinga. Hindi ito. Biglang bahagyang sumimangot si Daylan, at ang kanyang mga yapik ay hindi namamalayan na lumipat patungo sa direksyong iyon. Sa isang hindi kapansin-pansing eskinita sa bulwagan ng pick-up sa airport, si Donna Benson na naka-uniforme ng flight attendant at isang batang babae na nakasuot ng casual na damit, isang kamiseta, maong na shorts, at medyo makapal na pampaganda ay nagsiksikan sa sulok. Sa harapan nilang dalawa, may ilang mabangis na lalaki na nakasot, malalaking lalaki at tatlong lalaki, na nakatingin sa kanilang sexy, matangkad at maselang katawan na nakalawit ang mga mata, nakalulunok ng laway.
Isa sa kanila, nasa edad 30 o 40s na lalaki na halatang kamukha ng pinuno, kinuha ang manggas ng kanyang suit at may pinalaki na tato sa kanang braso, at itinulak ang babae na nakakamisol at maong shorts na nakasandal sa dingding. He cursed in a bad tone and said, "Damn, little bitch, gusto mo pa bang tumakbo? Sa tingin mo ba vegetarian ang mga kapatid natin at hindi ka mababawasan? Hoy, paano magkakaroon? Kuya Don, mali ang pagkakaintindi mo, at may sasabihin ka." Naitulak sa dingding ang babae na nakakamisol, biglang namutla ang kanyang magandang mukha, ngunit siya nakangiti pa rin sa lalaking nakatato suit road. Kung may sasabihin ka. Usapang umutot. Ngunit ang lalaking nasa suit na tinatawag na Brother Knife ay pinutol ang kanyang pagsasalita ng walang pakundangan at mayabang. Naiinip niyang itinulak pataas, at sinabi sa malamig na tono, "Huwag na kayong magsalita ng napakaraming kalokohan. 61, bayaran mo ako ngayon, kung hindi, huwag mong sisihin ang mga kapatid natin sa pagiging masungit." Sok-sok. Bagaman ang mukha ay medyo ordinaryo, ngunit ang katawan na ito, Champagne, napakalaki. Medyo patayo ito, at ngayon ang labas ng mundo ay nawawala sa iyo. Sabi. Biglang nagpakita ang kutsilyong kapatid ng Malabog, iniunat ang isang kamay sa matayog na dibdib ng babae na may mga suspender na nagpapakita ng kalahati ng kanyang dibdib, at kinurot ito ng malakas gamit ang kanyang kamay. "What are you doing? Let go." Agad namang namula ang nababaeng nakasuspender at napaatras sa gulat. At nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na si Win na sinasamantala ng ganito, ang ating Miss Donna, bagamat talagang natatakot siya sa kanyang puso, ay nagngangalit pa rin ang kanyang mga pilak ng ngipin, inilabas ang kanyang lakas ng loob, at pinagalitan ang katawan na iyon, "Hoy, ano ka ba? Ginagawa mo? Bitawan mo si Win, o sabihin mo sa security na malaswa ka. Indecent assault." Nang marinig ito, ngumiti si kapatid na Don, at malamig na sinabi, "Okay, maaari ka nang umalis, pinakamahusay na kunin ang lahat ng mga pinuno sa iyong paliparan. Damn, hindi mo babayaran ang perang inutang mo. Tio Cheng. Ano ang problema sa paghawak sa kanya? Gusto kong makita, kapag dumating ang iyong mga pinuno, ano ang sasabihin nila." "No, Kuya Don, please don't. I'm fine. Huwag mo na silang yayain, I'm begging you." Biglang nataranta ang babae sa suspender na tinatawag na Win at nagmamadaling lumapit kay Don habang nakayuko at nakangiti, komandat ang kuya sa kanyang kapatid. Halatang alam na alam niya sa kanyang puso na may utang siya sa mga loan shark at naharas siya sa airport. Kung malalaman talaga ng mga pinuno ng airport, tiyak na mawawalan siya ng mahirap na trabaho bilang flight attendant, at labis niyang pinahahalagahan ang trabaho. 334. Donna, natauhan din si Miss Benson sa sandaling ito, at alam niya kung ano ang ikinababahala ng kanyang magaling na kapatid at mabuting kasamahan. Kung tutuusin, ang ganitong magandang trabaho ay talagang mahirap makuha, ito ay disente, at ang sweldo ay malaki. Kahit siya mismo ay gumastos ng maraming pera noon upang makakuha ng isang taong papasok sa kanya. Kung ito ay hindi maipaliwanag, siya nawala ito. Hindi talaga sulit. Win, totoo naman, walang pastahan, at kapag natalo ka sa taya, ang dami mo pang utang na loan shark. Nakikita ng mga lalaking ito na kumakain sila ng tao at hindi nagluluwa ng buto. Pag-iisip nito, Miss Donna Benson, sa aking puso, hindi ko maiwasang magreklamo na ang aking batihing kapatid na si Win ay namatay. Sabi mo napakabuting tao, kailangan niyang tumaya sa kung ano-anong pera sa sugal kung hindi siya magaling, maganda ito, hindi gaanong nalulugi sa sugal ang sweldo at ipon niya, at daan-daang libo pa ang utang niya. Pagpapatubo. Bukod dito, sa wakas ay nakakolekta na siya ng pera para sa kanya noon, ngunit talagang sumugal na naman siya, at hindi muna binayaran ang loan shark, at habang natatalo siya, lalo siyang natalo. Ngayon pa lang, gusto kong tumakbo palabas para magtago, pero maagang na-detect ang hangin, at naharang ang airport. Hi! Ito talaga. Kuya Don, right. Pera, pera. Pwede bang bigyan mo pa kami ng ilang araw, siguradong gagawa si Win ng paraan para mabayaran ka.
Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya nakikita ng sarili niyang mga mata na nahulog sa bitag ang magaling niyang kapatid. Ang lungga ng lobo, at agad na nagkaroon ng lakas ng loob na lumakad papunta sa may tato na lalaking nakasuot ng suit, at sinabi sa harap ni Brother Don. Ilang araw ng grasya. Sino ang nakakaalam na nang marinig niya ang mga salita, biglang lumungkot ang mukha ni Brother Don, at sinabi niya sa isang masamang tono, "Gago ka ba bilang isang flight attendant? Sa tingin mo kami ang Red Cross, at wala kaming kinalaman sa pera at laro. Itong liit lang, gusto kong mamasyal kahit may utang ako, but still grace is a fart." Gaya ng sinabi niya, mariin niyang tinitigan si Win, ang babaeng naka-suspender, na para bang mariin siyang tinitigan ng mga mata nito. Dahil sa takot na baka madulas na naman siya. No way, Kuya Don, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Ayokong tumakbo, ayoko talagang tumakbo. Nanginginig si Win, sa kanyang ekspresyon. Namutla, pero ngumiti pa rin siya at yumoko. Damn! Who cares about you so much? Gayunpaman, ang lalaking may tato sa isang suit ay mayabang na pinutol ang kanyang pagsasalita, at nagpatuloy ng may karahasan, "Sinasabi ko sa iyo, 600,000, ngayon lang. Ngayon lang. Kung hindi, sasamahan ka ngayong gabi. Let's have a good time with mga kapatid ko, at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang panahon ng palugit sa loob ng ilang araw." Habang nagsasalita siya, ngumisi siya at iniunat ang kanyang kamay sa nakataas na dibdib ni Win. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Miss Donna at napasigaw. Ano ang iyong pangalan? Hindi mo ba gustong ibalik ang pera at nais mong maging isang buhong? Bueno, pumunta ka ngayon at tawagan ang iyong pinuno. Ito ay nakasulat sa itim at puti, at makikita kung ano ang dapat nilang sabihin. Tumingin ulit si Kuya Don. Huwag, pakiusap, Kuya Don, huwag. Bibigyan kita ng pera ngayon, pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Nang marinig ang sword na binanggit ito muli, orihinal na si Win, na muling inatake sa dibdib, ay mukhang nahihiya, ang kanyang mukha ay muling natarante sa isang iglap, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang humingi ng awa sa gulat. Sa pagsasalita tungkol dito, muli siyang nagpakita ng maluha at nakakaawang tingin, at may luha sa kanyang mga mata, humingi siya ng tulong sa kanyang bat-ihing kapatid na si Donna, kailangan mo akong iligtas sa pagkakataong ito, pakiusap. Kung hindi ako magbabayad ang pera nila, siguradong patay na ako. Sabi niya na may halong takot. Wala ka pang pera. Kung wala kang pera, dadalhin kita sa palengke at ibebenta. Kapag sapat na ang pera para sa akin, kailan ko aalisin dito? Biglang lumubog muli ang mukha ni kapatid na Don, at nagsalita siya ng marahas, habang nakagawian ang pagmumura, "Damn, kung wala kang pera, paano ka magkukunwering tiyuhin at humiram ng usury? Sa tingin mo ba ay vegetarian ang ating mga kapatid? Kung may sasabihin ka, may sasabihin ka." Matapos marinig ang sinabi ni Brother Don, biglang natarante si Miss Donna, at alam din niya na kayang gawin ng mga loan shark na ito ang lahat. Nang makitang muli ang kaawa-awang hitsura ng kanyang magaling na kapatid, nag-alinlangan siya sandali, ngunit sa huli ay kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at tinapakan ang kanyang mga paa. "Okay, Win, tutulungan kitang makasama. Talaga, Donna, maraming salamat. Huwag kang mag-alala, babayaran kita sa oras bawat buwan sa hinaharap." Agad namang tuwang-tuwa ang babae sa mga suspender na may makapal na makeup sa mukha. Medyo namumula ang maganda niyang mukha. You help her get together. Buti naman, ang galing niyo talaga mga ate, show your loyalty. Nang marinig iyon, ang nakatato na lalaki, si Brother Knife, ay ngumisi at sinabing may mapanuksong tingin, "Okay, bibigyan kita ng kalahating oras ngayon." Makalipas ang kalahating oras, 600,000. Ano? Kalahating oras saan mo ako hiniling na mangolekta ng napakaraming pera? Matapos marinig ito, bumulala si Miss Donna. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta para kolektahin ito. Hindi ba ito ang gusto mong tulungan siyang magbayad?
Nang marinig iyon, lumubog ang lalaking may tato sa mukha, at malamig niyang sinabi, "Sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam kung paano ka kumita ng pera. Ngunit kung pagkatapos ng kalahating oras, hindi na kayo makakabawi. Ang daming pera, saka wag mong sisihin ang mga kapatid natin sa pagiging masungit, you little biat, bumalik ka sa amin ng totoo, hehe." Habang sinasabi niya iyon, talagang iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang palso ng babaeng may suspender, si Win. "Ah, huwag. Kapatid na Don, mangyaring huwag, Donna, iligtas mo ako Donna, pakiusap." Biglang sumigaw si Win, at siya ay umatras na namutla at nakakaawa sa luha. Sa kanyang mga mata. Paraan ng tulong. "Huwag na Kuya Don. Aba, mag-isip muna tayo ng paraan. Sa bagay, hindi naman tayo mayaman, ordinary flight attendant lang tayo. Sa sobrang laki ng pera, hindi ko talaga kaya. Alam kung paano ilabas ito sandali." Ang lalaking may tato na nakasot ay talagang iniunat ang kanyang kamay upang hilahin si Win, at si Miss Donna ay biglang nataranta, sa takot na ang kabilang partido ay talagang kunin ang kanyang magaling na kapatid at hilingin sa kanya na gawin ang ganoong bagay, agad siyang kumagat. Ang kanyang mga pilak ng ngipin at nagmamadali. Nakangiti siyang humakbang paarap. "Huwag mong sabihin na meron o wala, kalahating oras, 600,000. Kung hindi, makikita natin kung sino ang maghahirap." Humph! Gayunpaman, hindi ito binili ng may tato na lalaki, at sinabing may malamig na nguso. "Kuya Don, huwag kang mag-alala, kukunin natin agad ang pera, kaagad." Biglang, si Wayne, ay ngumiti na may maputlang mukha, hinaila ang kanyang mabuting kapatid na si Donna sa isang tabi, at bumulong, "Donna, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Please, they are all underworld, at kung hindi ko sila babayaran, tiyak na mapapahamak ang kahihinatnan nito. Sino ba ang nagsabi sa iyong pumunta sa underground na bangko at kasino, at nanghiram ka rin ng napakaraming loan shark? Pero ito ay $600,000, hindi $60,000 o $6,000. Saan ka dapat pumunta para mangolekta nito?" "Wenyan Donna," unang sinabi ni Miss Benson. Nagreklamo siya saglit, ngunit nang matagpuan niya ang maputlang mukha ng kanyang magaling na kapatid na may luha, nanlambot siya at sinabing nalilito. "Oo, ito ay $600,000, hindi $60,000 o $6,000, kaya kahit na para sa isang tulad niya mula sa isang medyo mabuting pamilya, ito ay saglit pa, at hindi nila alam kung saan pupunta. Bakit hindi mo, o Donna, maaari mong tawagan si Nolan, Zhang Xiao. Noon pa man ay sobrang gusto kanya, at ang kanyang pamilya ay may pera, at siya ay anak ni Secretary Zhang ng Municipal Law Committee. Basta ibuka mo ang iyong bibig para humiram ng pera sa kanya, para sa kanya, $600,000 lang iyon, at tiyak na ipapahiram niya ito sa iyo." Ngunit sa sandaling ito, ang nakakaiyak si Win, ay biglang nag-alinlangan. Ngunit nang magsalita ito, kapwa siya at ang lalaking may tato na may patalim sa hindi kalayuan ay may bakas ng panunuya at panunuya sa mga mata nito. Kaagad, bahagyang kinumpas ng huli ang nakababatang kapatid na nasa likuran niya at hiniling na ipaalam sa isang tao, dahil oras na para sa kanyang debo. "Nolan. Hindi. Gayunpaman, hindi napansin ni Miss Donna ang mga detalyeng ito, ngunit nang marinig niya ang pangalang Nolan, hindi niya namamalayan na umiling siya sa pagkasuklam at sinabing, "Ang taong iyon ay hamak, hindi ko alam kung ilang kapatid na ang nagsinungaling sa ating kumpanya." Nagkunwari din siyang matino, "Naiinis ako kapag tinitingnan ko siya ngayon, at humiram ako ng pera, hindi. Pero, si Donna yan, 600,000. Bukod kay Zhang Xiao, may iba ka pa bang kaibigan na kayang maglabas ng ganyang kalaking pera? Donna, please, medyo mali ka lang at tulungan mo ako. Tara na." Si Win ay natarante nang marinig niya iyon, at lalo pang umiyak. Ngunit, gayunpaman, si Miss Donna ay mukhang napakalaban at nag-aalangan. Dahil kailangan mong malaman na si Nolan, Zhang Xiao, ay isang kilalang hamak at hamak sa parehong lungsod. Hindi ko alam kung ilang bata at magagandang flight attendant sa kanilang kumpanya ang nalinlang sa pangalan at pagkakakilanlan ng anak ng isang mataas na opisyal sa politika at legal, at nabuntis pa.
Mayroong ilang. Pero ang hamak na ito ay laging itinatapon pagkatapos maglaro, sinasampal ang kanyang ***** kapag nawalan siya ng pera. At kamakailan lamang, ang taong ito ay tila nagustuhan muli sa kanya, at gumagamit siya ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit siya ay nag-aatubili na magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnay sa ganitong uri ng hamak. Kasi sobrang nakakadiri. Ngunit ngayon. Ngunit iyon ay 600,000 kung tutuusin, at walang sinuman sa kanyang mga kaibigan ang tila makakapaglabas ng napakaraming pera ng sabay-sabay, ngunit kung hindi niya ito mailabas, hindi ba niya kailangang hayaan siyang makita ang kanyang kabutihan? Si ate na tinutulak ng sarili niyang mga mata. Sa hukay ng apoy. Kinuha ng mga loan shark na yan. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay pinalambot niya ang kanyang puso. She stomped her feet, shook her silver teeth and said, okay. Win, don't worry about it, tatawag ako at magtatanong. Talaga. Ang galing talaga, nakatipid na, salamat, Donna, maraming salamat. Sa presensya mo at sa napakagandang alindog, siguradong papahiram si Young Master Zhang ng pera. Si Win, ay gulat na sinabi, isang tanda ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Hoy, hindi ba ito si Donna at Miss Wang? Anong ginagawa nyo dito? At kayong mga lalaki, sino kayo, ano ang ginagawa ninyo sa pagpapaligid sa mga kaibigan ko dito? May balak ba kayong gumawa ng mali? Sa sandaling ito, isang mapagkunwari na tunog ng pagsaway ang dumating. Biglang lumitaw ang isang maikling wintermelon na lalaki sa isang mamahaling suit sa larangan ng paningin ng lahat. Nakita ko na malaki ang suot niya sa likod, nakataas ang ulo at mata, at nabighani pa rin ang mga mata, nakatitig sa malukong at matambok, mayabang at balingkinitang katawan ni Donna na nakabalot sa uniforme ng flight attendant, excited. Nakalunok siya ng isang subo ng tubig, ngunit matuwid niyang pinagalitan sa kanyang bibig. Parang kilalang kilala niya sina Donna at Win. 335. Zhang, Young Master Zhang, bakit ka nandito? Ang ganda talaga, magiging okay kami sa iyo ngayon, hindi ba? Donna. Nang makita ang lalaking nakasuot ng maikling wintermelon suit na may malaking ulo na nakatayo ng patayo, si Win, na nakasuot ng makapal na make-up, ay biglang nagpakita ng excited na tingin, at mabilis na commendat kay Donna sa tabi niya. At nang makita ang eksenang ito, ang aming panganay na si Miss Donna ay napakunot ng noo, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kasuklam-suklam na lalaki na ito, ngunit nang makita niya ang kindat ng kanyang magaling na kapatid, siya ay nanlamig. Iniisip ang kanilang kasalukuyang suliranin, kahit na wala akong magawa, pinilit ko pa ring ngumiti sa aking magandang mukha at sinabing, "Hello Zhang. Young Master Zhang, bakit ka nandito? Hindi lang ako bumalik galing abroad. Sino ka? Buti na lang at ngayon lang kita nasulyapan, at nakita kong mas pamilyar ang likod, kaya lumapit ako at tumingin. Hoy! Sabi ko ng ilan. Sa iyo, ano ang ginagawa mo? Hindi ko alam. Nang marinig ang mga salita, ang Big Back Dwarf Wintermelon na kilala bilang Zhang Xiao ay nagpaliwanag sa magarbong paraan, na nagsasabi na kagagaling lang niya sa ibang bansa. Pagkatapos ay nakita niyang sumugod ito sa harap ng lalaking nakatatusot, nakapikit at napapagalitan. Hoy! Sabi ko medyo mayabang ka. Anong ginagawa mo? Hindi mo masabi kung sino ang mga kapatid natin. Biglang sumili ang kakaibang tingin sa mga mata ng lalaking nakatatusot, tapos sumigaw na parang nagdadrama. Malinaw, ang maikling wintermelon sa suit ay walang iba kundi sina Miss Donna Benson at Young Master Nolan Zhang na binanggit ni Win. Ay ang tinuruan ng leksyon ni Dylan noon. Napakaraming kinasasangkutan ng insidente noong panahong iyon, na natural na pumukaw sa galit ng kanyang ama, at halos mamaga ang mukha ni Nolan at bugbugin ang kanyang puwet. Kahit na para magkaroon ng magandang ugali sa harap ni Master Dong, ipinadala sina Nolan at Zhang Dashao sa isang lugar kung saan ang mga ibon ay hindi sa ibang bansa sa mahabang panahon para magtago. Kamakailan lang, nang mawala ang limelight, pumayag ang kanyang ama na bumalik siya. Matapos ma-hold sa ibang bansa ng napakatagal, natural na galit si Leroy.
Bilang karagdagan, mayroong isang pagkakataon na si Miss Donna ang pinakamahusay, at siya ay agad na naantig, at inilunsad ang lahat ng mga uri ng pag-stock at walang pakundangan ng mga opens iba, ngunit sayang ang lahat ay hindi gumana. Dahil hindi siya tinitingnan ni Donna bilang isang hamak. Ito ay natural na nagpagalit sa amin ni Nolan at Leroy, ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya at nakaisip ng isang matalinong plano. Ang stage din ng eksena ngayon. Damn, it's so seamless. I still don't believe that you little can take the pain. Anong pagkakakilanlan? Sa pag-iisip nito, agad niyang itinaas ang kanyang ulo ng may kamahalan, nagsuot ng napakayabang at mayabang na saloobin, itinaas ang kanyang ulo, tinitigan ang lalaking nakatatusot, at sinabing may paghamak, dahil time kang humiling, bibigyan kita ng isang pagkakataon na sabihin sa iyo. Makinig sa akin, ang aking apelyido ay Zhang, ang aking pangalan ay si Nolan at ang aking ama ay si Leroy Zhang. Ngayon alam mo na ang aking ginagawa. Ha! Pinag-uusapan ang identity sa harap nitong young master. Sinundan niya ito at proud na itinaas ang ulo. Hoy, hindi si Zhang iyon. Biglang narinig ang tunog ng paglanghap ng malamig na hangin. Si Brother Don, ang lalaking nakatatusot, at ang kanyang nakababatang kapatid ay lahat ay tumingin kay Nolan na may gulat na mukha, at pagkatapos ay nagpakita ang una ng nanginginig na ekspresyon at nakangiting sinabi, si Young Master Zhang pala, walang galang talaga ako. Shut up! Walang interest si Young Master na malaman kung sino ka, tell me, what's going on? I don't know that Donna and Miss Wang are my friends of Nolan. Eyeballs are on the buttocks. Ngunit ang young master na si Zhang na iyon ngunit direkta at marilag niyang pinutol ito, na may kilos na may magandang relasyon siya kay Miss Donna, at tinawag si Donna ng napakalapit. Bigla kaming, Miss Donna, nakasimangot na hindi malay. Sa mga normal na panahon, tiyak na ayaw niyang marinig ang isang young master na tulad ni Nolan na tawagin siyang napaka-intimate, ngunit ngayon. Donna, maganda iyan, ngayon ay naligtas na tayo. Gaya ng inaasahan kay Young Master Zhang, ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, si Brother Don at ang iba pa ay hindi nang ahas na magsalita ng walang kaparerekon, napakamahal. Naiinggit talaga ako sa iyo, kung kaya ko. May ganyang tao na may gusto sa akin, ayos lang. Si Wayne, ay biglang hinaila ang kanyang magaling na kapatid at bamulong. Obviously, napaka-observant niya. Anong sabi mo? Hindi naman ako interesado sa kanya eh. Gayunpaman, nakasimangot pa rin si Miss Donna. Sa sandaling ito, ang lalaking may tato na may kutsilyo ay tumango at yumuko sa harap ni Nolan. Ang maliit na asterisk na iyon ay nawala ng pera sa aming field, may utang sa amin, at gustong tumakas, kaya. Sabi niya, itinuro si Wayne na nakasuot ng suspender. Bahagyang tumango ang huli, nagpapakita ng nakakaawang tingin, at bamulong ng luha sa tainga ni Donna. Donna, ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Nang makita ang kanyang batihing kapatid na babae sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, hindi mapigilan ni Donna na mapahina ang kanyang puso at aliwin siya. Oh, meron pala. Miss Wang, totoo ba? Ngunit sa sunod na sandali, si Nolan ay nagtaas na ng kanyang boses, at lumingon siya para tingnan sina Donna at Wayne. Agad na kumunot ang noo at sinabing, hindi magandang bagay ang pagsusugal. Tingnan mo, lahat ng mga ganito pumupunta sa pintuan mo. Kung ito ay natuklasan ng iyong mga pinuno, ito ay magiging masamang impluwensya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang pangit na mga mata ay nagpapakita pa rin ng isang pahiwatig ng kinang, at pagkatapos ay muli siyang nagmukhang isang ginoo. Tumingin kay Miss Donna, na nasa gilid, at sinabing may pag-aalala, ngunit dahil kayo ni Donna ay napakabuting magkapatid. Ang negosyo ni Donna ay ang negosyo ng Nolan ko, huwag mag-alala, ang lahat ay madaling sabihin. Talaga. Ang galing, Leroy, maraming salamat, ako. Donna, tingnan mo. Si Wayne ay nagpakita ng isang nasasabik na tingin, at sa pahiwatig ng mga mata ni Leroy, ang kanyang mga mata ay lumingon sa kanyang tagiliran, at ang kanyang maliit na kamay ay hinaila ang manggas ng kanyang mabuting kapatid na si Donna, at sinabing malungkot na lumuluha. Ako. Okay.
Orihinal na nakita namin ang eksenang ito, at nang marinig namin ang mga kasuklam-suklam na salita mula kina Nolan at Leroy, kami, si Miss Donna, ay labis na naiinis sa aming mga puso. Ngunit nang marinig niya ang nakakaawang vibrato ng kanyang bot-ihing kapatid at ang matingkad na luha sa kanyang magandang mukha, hindi niya maiwasang mapahina ang kanyang puso. Pinilit niyang tingnan ang kanyang mga mata sa pangit na mukha ni Nolan sa kanyang mga mata at pinisil ang isang ngiti. Ngumiti siya at sinabing, "Young Master Zhang, tingnan mo. Maaari mo ba kaming pahiram ng pera?" Pera. Hindi kami dapat maging masyadong out of touch sa akin ni Donna. Ako, si Nolan, kulang sa lahat, pero hindi ako nagkukulang ng pera. Sabihin mo, magkano? Biglang, binigyan ni Nolan si Win ng isang good job, na kindat, at pagkatapos ay sa sandaling umangat ang kanyang mga mata, naglagay siya ng napakayabang na poster, at sinabi. Medyo malaki ang halaga, kailangan kong humiram ng 600,000. Si Donna, kahit na naduduwal si Miss Benson, nag-aalangan pa rin niyang sinabi. Bagamat alam niya na ang isang tulad ni Nolan, si Leroy, ay lumaki na may gininto ang susi sa kanyang kamay, at hindi siya kapos sa pera. Ngunit ngayon ay kailangan niyang humiram ng napakaraming pera sa kabilang partido gamit ang kanyang mukha, kung siya ay na-blackmail nito. Oo nga. Nang marinig namin na si Donna ay gustong humiram ng $600,000 sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, ang young master ni Nolan na si Zhang ay biglang nagkaroon ng pahiwatig ng tagumpay sa kanyang panlilinlang, at agad na nagpanggap na medyo nahihiya at sinabing, $600,000. Maglabas ng marami, natatakot ako na magkakaroon ng ilang. Young Master Zhang, alam namin na ang bilang na ito ay medyo malaki, ngunit dahil sa iyong pagkakakilanlan at background ng iyong pamilya, tiyak na walang problema. Sa tingin mo ba? Donna. Muling sabi ni Win, palihim na komandat sa kanyang magaling na kapatid, para siyang natatakot na mawala si Nolan, si Leroy, ang kanyang tanging dayami. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Donna na wala siyang magawa, ngunit wala pa rin siyang pagpipilian. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, Young Master Zhang, sa tingin mo ba wala tayong magagawa tungkol dito, o? Matutulungan mo ba ako? Huwag kang mag-alala, ang perang ito Win ay tiyak na ibabalik sa iyo in the future. Do you think so? Win. Dagdag niya na may isa pang iniisip. Siyempre. Matapos marinig ito, nagmamadaling tumango si Win. Dahil nagsalita ka ng personal, Donna, kung gayon ako, si Nolan, ay tiyak na hindi makakatanggi. Nasabi ko na, ang iyong negosyo ay ang negosyo ng aking Nolan, ngunit natatakot ako na hindi ko ito magagawa. Para kunin ang $600,000 sa oras na ito, gusto mo bang bigyan ako ng isang araw? Kaagad, si G. Nolan, ang malakas na sabi ni G. Zhang, at iniwas ang tingin sa lalaking nakatatusot. Siyempre walang problema. Sa iyo, Nolan, Young Master Zhang, pabayaan ang isang araw, 3 o 5 araw ay ganap na maayos. Biglang sinampal ng may tato na may kutsilyo ang kabayo at tumango. Halos pareho lang. Pero $600,000 lang. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras, mailalabas ko ito. Paano ito, Donna? Pumunta ka sa bilya ko sa Haijiang ngayong gabi para kunin ang pera. Si Nolan, Young Master Zhang, ay tumango bilang isang bagay, at pagkatapos ay lumitaw ang isang masamang ngiti sa matabang pangit na mukha, nakatingin kay Donna na may nagbabagang mga mata, at sinabing nakangiti. Sa wakas ay ipinakita ng taong ito ang kanyang buntot ng fox. Nolan, anong ibig mong sabihin? Ang aming Miss Donna ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon, at isang bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Sa bilya niya. Kung mangyayari ito, hindi halata kung ano ang mangyayari. Para saan siya dinadala ng tagsibol na ito? Ang hamak naman. Abnormal. Bakit, mabahong anak, ayaw mo? Nang marinig ito, si Nolan, biglang lumubog ang mukha ni Leroy, at marahas niyang sinabi, sa tingin mo ba talaga na bagay ka? Hindi ka mabibili ng 600,000 nakatanim na ginto. Isang walang hiyang asong babae.
Halatang hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito ang munting asterisk na ito, how dare he refuse him. Sa tingin mo ba ang 600,000 ay papel? Siya ba ay binalutan ng ginto? Damn it! Walang hiyang bagay, asong babae. Ikaw, ikaw, ikaw. Biglang, si Miss Donna Benson ay nanginginig sa galit, at ang kanyang maliwanag at magandang mukha ay nagpakita ng galit na pamumula. Hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay magsasabi ng ganoong karumal-dumal na salita sa napakaraming audience. Ngunit sa susunod na sandali, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog mula sa kanyang tainga, nga pala, tingnan ko kung kailangan mo ng tulong ko ngayon. Big bad guy. Ikaw ba yan? At nang makita namin ang pamilyar na figure na biglang sumulpot sa aming harapan, ang aming Miss Donna Benson ay natigilan saglit. Oo, ikaw yun. Siyempre may isa pa. Nang makita ng young master ni Lane Zhang ang kahangahangang batang mukha ni Dylan, hindi niya maiwasang matigilan sandali, at biglang nagbago ang mukha niya. At pagkatapos ay ang maikling katawan na parang melon ay nanginginig na galit na galit. F***sake. Bakit siya nandito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.